Ang di magmahal sa sariling wika ay may tuturing na masahol pa sa hayop at malansang isda. Bakit nga ba wikang dayo ang gagamitin at ang sariling atin ay aalisin? Banyaga na ba ang siyang dapat tangkilikin habang ang sa atin ay wikang alipin? Halika't magbalik tanaw tayo sa kwento ng taong minsanang nanindigan para sa ating mga karapatan at pinaglabanan ang mapang-aping patakaran ng mga dayuhan. Ngunit saan mo masusumpungan ang katarungang minamanipula ng pamahalaang kolonyal na sa duloy, ladrones, bandido at magnanakaw pa ang sa iyo'y ipaparatang. Naging tulisan ka man noon, bayani ka namang maituturing sa panahon namin ngayon. Ang kwento ng mga panaghoy at sakripisyo ng isang tunay na anak pawis, Teodoro Asedillo, o yung tinaguriang kilabot ng Sierra Madre. Pero kung bago ka pa lang sa ating channel, pakipindot na din po ng like, subscribe at bell notification button para palagi kang updated pag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Si Teodoro Asedillo ay isinilang noong buwan ng Hulyo taong 1883. Siya ay nagmula sa lipi ng kilalang katipunero na si Antonio Asedillo. Sila ay tubo sa bayan ng Longos na ngayon ay kilala bilang bayan ng Kalayaan sa Laguna. Panahon noon ng pagpapalit ng mga mananakop, kaya't ang ating bayan ay maituturing na wala pa ring tunay na kalayaan. Nagsimula siyang mag-aral sa kanyang bayan hanggang sa maging isang guro. Buwan ng Enero taong 1901, sa ilalim ng pamahalaang kolonyal ng Pilipinas, iniatas ni Gobernador General Elwel Otis na pagtuunan ng pansin ang kanilang kampanya sa Department of Public Instructions o DPI para ipalunok sa atin ng sapilitan ang kanilang kultura. Sa bisa ng Philippine Commission Act No. 74 na ipinalabas ng Gobernador General, naglalaman ito ng mga sumusunod na polisiya. Una, ang pagkakaroon ng sentralisadong sistema ng batayan ng edukasyon. Ikalawa, ang paggamit ng wikang Ingles bilang wikang panturo at komunikasyon at ang paggamit ng wikang Pilipino'y mahigpit na ipinagbabawal. At ikatlo, ang pagtatatag ng isang paaralan para sa maramihang pagsasanay ng mga magiging guro at nakasama na nga dito si Teodoro Asedillo. Ang pagpapatupad sa mga patakarang ito ang siyang nagtulak sa bugso ng damdamin ng isang tunay na makabayan para maghimagsik. Nakilala siya bilang si Maestro Asedillo na nagturo sa mababang paaralan ng Longos simula 1910 hanggang 1921 sa loob ng 11 taon. Nakilala si Maestro Asedillo bilang isang istriktong guro na kinatatakutan ng lahat dahil para sa kanya ay pagsasayang lang ng oras kung wala kang paghahangad na matuto sa iyong sarili. Disiplinado ang lahat ng kanyang mga nagiging estudyante. Dahil sa kagalingan niyang ito, kinilala ang kanyang kahusayan nang tanghalin siyang pinuno ng mga guro, ngunit tinanggihan niya ang posisyon at mas pinili niyang magturo na lang sa mga bata. Wikang Pilipino ang ginagamit sa pagtuturo ni Maestro Asedillo na tahasang tumataliwas sa batas na pinapairal ng pamahalaang kolonyal. Iminumulat niya ang mga mag-aaral sa kagitingan ng ating mga bayaning Pilipino habang tinuturuan din niya ang mga ito ng mga awiting makabayan. Hindi rin ginagamit ni Maestro Asedillo ang mga aklat na nilimbag ng mga dayuhang otor. Dahil sa galit sa mga aksyong ito ni Maestro, taong 1923 nang kinasuhan siya ng insubordinasyon o ang pagsuway sa kautusan ng pamahalaang kolonyalismo. Ipinagtanggol ng Maestro ang kanyang sarili sa harap ng paglilitis na ginanap sa katwirang hindi dapat ipilit sa mga batang Pilipino ang kulturang banyaga sa kanilang mga karanasan at pangunawa. Ngunit sinong papanig sa kanyang katwirang ito samantalang nililitis siya sa husgadong kontrolado mismo ng mga banyaga? Inaasahan na ang kanyang pagkatalo sa labang iyon sa salang pagtatanggol sa sariling wika na nagbunga sa pagkakatanggal sa kanya bilang guro at nawalan ng karapatang magturo na siyang nagpahirap ng husto sa kanyang pamilya. Nasundan pa ito ng trahedya matapos mamatay ang kanyang unang asawa dahil sa sakit na tuberculosis
Pero nagiwan naman ito sa kanya ng isang anak na lalaki na si Pedro Asedillo na kalaunan ay nakipaglaban din sa karapatan ng kanyang bayan, ngunit bigla na lang nawala sa di malamang dahilan. Muling nakapag-asawa si Teodoro Asedillo noong taong 1925. Dahil sa pagkilala at respetong nakuha ng maestro sa kanyang mga ipinaglalaban, isa ang kanilang alkalde sa mga naniniwala sa kanya. Kaya't nung nawalan siya ng trabaho bilang isang maestro, ginawa siya nitong hepe ng kanilang bayan, kung saan muling naging bantog ang pangalan ni Hepe Asedillo sa kanyang pagpapatupad ng hustisya at pagpapanatili ng kapayapaan sa kanilang bayan. Ngunit sa pagkatalo ng kanilang alkalde ng sumunod na eleksyon, muling naging biktima si Asedillo sa kawalan ng katarungan. Pinaratangan siya ng mga maling akusa, naging bunga ng masasamang usapan sa nayon at hinanapan ng dahilan para siyang matanggal sa pwesto upang mapalitan ng mas malapit sa nakaupong alkalde. Muling naapi sa katwiran si Teodoro Asedillo sa pagkakataong ito, at simula nun, namuhay na lang siya ng simple bilang isang magsasaka na matyagang nagbubungkal ng mga lupain para sa kanilang ikinabubuhay. Ngunit talagang tinataglay na niya ang tawag ng pagiging makabayan saan man larangan siya matungo. Taong 1929 na magkaroon noon ng malawakang pagkabalisa sa mga magbubukid at iba pang manggagawa sa buong kapuluan. Dahil sa matinding kaapihang dinadanas nila sa mga Panginoong may lupa na kanilang pinaglilingkuran. Nang itatag ni Crisanto Evangelista na nakilala rin sa tawag na kaanto ang katipunan ng mga anak pawis ng Pilipinas, hindi na nagdalawang isip si Asedillo na noon ay kasulukuyang nagtatrabaho bilang magsasaka sa taniman ng kape na sumapi sa katipunan ng mga anak pawis dahil sa mga prinsipyong kanilang ipinaglalaban, nakapareho din sa mga prinsipyong nagdala sa kanya sa kanyang kaapihan. Dito niya tinaglay ang bansag na Kadodo. At bilang kasapi ng samahan ng anak pawis, lumakas ang boses ni Kadodo na naghatid sa kanya para maging isa sa mga pinuno ng samahang ito ng mga magbubukid at manggagawa. Sa patuloy nilang pakikipaglaban sa karapatan ng maliliit, taong 1934 nang inatasan si Kadodo na lumawas sa Maynila para mag-organisa ng malaking pagkilos doon para naman suportahan ang kanilang mga kapanalig na noong mga panahong yun ay nakakaranas ng matinding kaapihan sa kumpanyang La Minerva Cigar and Cigarette Factory sa Tondo. Nagtungo siya sa lugar na ito habang ang kanyang mag-iina ay naiwan sa Laguna. Nakipagnegosasyon si Kadodo sa pamunuan ng La Minerva para ipaglaban ang karapatan ng kanilang mga manggagawa. Ngunit hindi sila pinakinggan ng pamunuan at patuloy sa pagbaliwala sa kanilang mga kahilingan. Sa pangyayaring ito, napilitang dalhin ni Kadodo sa malawakang pagwewelga ang kanilang pagsigaw sa katarungan para sa manggagawa sa nasabing kumpanya. Sinabayan pa ito ng hiwalay na pag-aalsa din ng mga sakladista na pinamumunuan naman ni Benigno Ramos sa hiwalay na organisasyon. At sunod-sunod pang mga pag-aalsa at pagsalakay ang ginawa ng mga magsasaka gamit ang mga bolo at gamit pansaka sa iba't ibang bahagi ng bansa laban sa kolonyalismong pamahalaan. Ibinaba nila ang watawat ng Pilipinas at Amerikano at pinalitan ng pulang bandila ng mga revolusyonaryo. Bilang ganti sa galit ng pamahalaan sa mga manggagawang ito, gumamit sila ng malaking puwersa para sugpuin ang lumalawak na kaguluhan. Pinagbawisan ito ng maraming buhay at ikinasugat ng mas marami pang mga magsasaka habang daan-daan pa sa kanila ang inaresto at ipiniit sa mga kulungan. Samantalang sa laban ni Kadodo sa kanilang welga sa La Minerva, gumamit na rin ng puwersa ang mga ito sa tulong ng Konstabularyo at Manila Police. Binuwag nila ang barikada ng mga manggagawa at nauwi sa matinding kaguluhan ang pagkilos na yun. Sumiklab ang bakbakan sa pagitan ng grupo ni Kadodo laban sa mga otoridad. Paghupa ng kaguluhan, nagkalat ang dugo ang mga manggagawa sa paligid. Patay ang 5 sa panig ng mga nagwelga at 2 naman sa hanay ng kapulisan. Sugatan ang karamihan sa kanila kasama na si Kadodo. Si Kadodo at ilan pa sa mga pinuno ang target ng mga kalaban pagkatapos ng kaguluhan na yun.
Ngunit nagawa niyang makatakas pabalik sa kanyang probinsya sa Laguna. Sa kanyang pag-uwi sa base ng mga anak pawis doon, muli siyang nag-organisa ng grupo ng mga magsasaka, pero sa pagkakataong ito, hindi na mga placard sa plataforma at libro ang nais niyang gamitin pagkatapos ng pangyayari sa La Minerva. Alam ni Teodoro Asedillo o ni Kadodo na panahon na para lumaban ng ngipin sa ngipin, at armas na ang kanyang hinawakan at nagsilbi siya bilang mandirigma ng masa. Namundok siya at sumapi sa grupo ni Nicolas Encallado na nakilala naman sa bansag na Kapitan Kulas. 60 anyos na si Kapitan Kulas na mga panahon na yun na veterano na ng mga revolusyon. Muling pinalakas ni Asedillo ang kanilang grupo at dito nagsimula ang kasaysayan ng tinaguriang kilabot ng Sierra Madre. Nagpalibot-libot sila sa paligid ng kabundukang ito, partikular na sa mga hangganan ng lalawigan ng Laguna at Tayabas, na ngayon ay mas nakilala bilang lalawigan ng Quezon. Walang humpay na pagpupulong ang kanilang binuo sa bawat baryo na kanilang matigilan para ipaliwanag ang tunay na layunin ng mga katipunerong anak pawis. Dahil dito, mabilis na nakuha ni na Asedillo ang suporta ng mga tao na umabot pa sa halos perpektong 95% ng mga mamamayan sa bayan pa lang ng Sampaloc sa lalawigan ng Tayabas ang naging miyembro ng anak pawis. Samantalang idineklara naman ng pamahalaang kolonyal ang grupong ito ni na Asedillo bilang mga ladrones o mga bandido dahil sa kanilang pagnanakaw ng mga kalabaw at iba pang hayop pangbukid na pag-aari ng mga mayayamang may lupa na ibinibigay naman nila sa mga mahihirap. Naging lokal na Robin Hood si Asedillo sa rehiyong kanilang ginagalawan. Maging ang mga aning bigas sa imbakan ng mga Panginoong may lupa ay walang humpay nilang sinasalakay para ipamahagi din sa mga nangangailangan. Inalis din nila ang pagbabayad ng buwis sa mga mahihirap sa paraang pagkidnap at pagpatay sa mga maniningil nito. Maging ang mga opisyal ng bayan at espiya ng gobyerno ay pinapatahimik din ni na Asedillo. Sinasabi din sa alamat na malayang nakapaglalakad si Teodoro Asedillo sa mga kabayanan kahit araw nang hindi nahuhuli ng mga humahunting na konstabularyo sa kanya. Pinapatuloy siya ng mga tao saan man siya magtungo, pinapakain at ibinibigay ang kanyang mga kailangan, habang ikinukubli siya ng mga ito sa tuwing may banta sa pagdating ng mga kaaway. Naging veterano si Asedillo sa digmaang gerilya na lubhang naging epektibo laban sa gobyerno ng Amerika at Pilipinas. Buwan ng Nobyembre taong 1935, matapos iligpit ni na Asedillo ang 3 opisyal sa sarili nilang bayan sa Longos at ilang mga ahente ng konstabularyo, sobra na itong ikinabahala ng pamahalaan. Gamit ang napakalaking pwersa ng konstabularyo sa pamumuno ni Lieutenant Jose Vargas, katulong ang pinagsanib na pwersa ng gobyerno ng mga lalawigan ng Laguna at Tayabas o Quezon na silang nakakasakop sa pinaghahasikan ni Teodoro Asedillo. Nagkaroon ng malawakang pagtugis sa mga bandidong ito. Inilockdown nila ang mga hangganan ng Laguna at Tayabas at pinalikas ang lahat ng mga taong nakatira sa nasasakupan ng rehiyong iyon. Bantay sarado ang buong lugar na maaaring gawing daanan pagtakas at nagbistulang warson ang bahaging iyon ng Sierra Madre. Habang bantay sarado ang lahat ng lusutan, isa-isa nilang ginalugad ang bawat sulok ng kabundukan. Dumaan ang mga araw at mga linggo, ang walang humpay na paghahanap sa kuta ni na Asedillo na noon ay paliit na ng paliit ang mundong kanilang ginagalawan dahil sa napakalaking pwersang humahunting sa kanila. Ika-31 ng Disyembre taong 1935, makalipas ang isang buwan ng walang humpay na paggalugad sa kabundukan, natuntun ng isang espiya ang kinaroroonan ng kuta ni na Asedillo at Kapitan Kulas sa may bahagi ng bayan ng Kabinte sa Laguna. Nakapagsumbong ito sa konstabularyo at nagawa nilang palibutan ang pinagkukutaan ng hindi namamalayan ng grupo ni na Asedillo. Nagkaroon ng bakbakan, ngunit bentahe na ang posisyon ng napakaraming kalaban. Na-corner si Teodoro Asedillo at ilan sa kanyang mga kasama habang matagumpay na nakatakas si Kapitan Kulas sa labanang iyon. Napatay sa bakbakan si Teodoro Asedillo kasama ang 2 pa
na sina Vicente Anirela at Juan de Lantar na kanyang mga tauhan at ikinasugat ng malubha ni Valentin Blasa na wala na ring nagawa kundi sumuko. Bakas na bakas ang matinding galit ng gobyerno kay Teodoro Asedillo nang tadtarin pa nila ito ng bala at ipinarada sa mga bayang kanilang madaanan ang kanyang bangkay bilang babala sa mga taong nais kumalaban sa pamahalaang kolonyal ng Pilipinas. Habang patuloy pa rin sila sa pagtugis kay Kapitan Kulas na nagpasya na ring sumuko pagkalipas ng 2 linggo dahil sa sobrang pagod dahil na rin sa kanyang katandaan sa edad. Nabilanggo siya at nagawara ng kapatawaran pagkalipas ng 2 taon sa pamamagitan ni Pangulong Quezon. Ang tunay na anak pawis na si Maestro, Hepe at bandidong si Teodoro Asedillo o si Kadodo na tinaguri ang kilabot ng Sierra Madre ay pumanaw sa edad na 52 taong gulang. Ang hindi magmahal sa sariling wika ay higit pa sa hayop at malansang isda. Bakit nga ba wikang dayo ang siyang kailangang gamitin habang ang sarili natin gagawing wika ng mga alipin? Bago pa man ipinaglaban at tanghaling ama ng wikang pambansa si Pangulong Quezon, ay nauna na itong ipinaglaban ni Teodoro Asedillo. Ngunit ano pa nga ba namang aasahang pagkilala ang naghihintay para sa isang bandido maliban sa kapihang sasapitin nito? Maraming salamat sa iyong pakikinig, kaibigan. Hanggang sa muli, paalam!